Have you seen the line in Saudi Arabia? Do you know what that is? Ito ang The Line, ang pinakamalaking mega project na nakita ng mundo. Imagine ang isang futuristic na syudad pero nasa loob lang ito ng isang linya. Binubuo ito ng dalawang higanting skyscrapers na tig 500 meters ang taas, stretching 170 kilometers sa disyerto ng Saudi Arabia. Para ma-imagine mo, 8 times yan sa haba ng EDSA. Or para kang nagtayo ng 2001 World Trade Centers ng dalawang beses. Ang dambuhalang proyektong ito ay naglalayong gumawa ng isang linear city na may mirrored exteriors. Ilang tao naman kaya magkakasya dyan? Mahigit na 9 million people. Kasama ang The Line sa plano ng Saudi Arabia na i-shift ang kanilang ekonomiya mula sa oil papunta sa tourism at technology. Pero may malaking tanong pa rin. Kaya ba talaga nilang matapos ang The Line? At posible ba talagang maitayo ang ganitong klaseng gusali? O baka puro chika lang? Sa kabila ng pagdududa ng buong mundo, drone footage shows na nagsimula na ang construction ng The Line. Libo-libong mga trucks na ang nasa construction site 24 hours. Makikita rin sa mga drone footage na nagsimula na sila sa excavation para sa pundasyon nito. Ibinunyag din ng Saudi Arabia kung paano planong itayo ng mga engineers ang The Line. Sisimulan nila ito sa pagtatayo ng dalawang skyscraper walls. Salamin ang labas. Isipin mo parang dalawang higanting salamin na nakatayo sa gitna ng disyerto. 170 kilometers ang haba. Parang mula Quezon City yan hanggang Pangasinan. Isang diretsyong building lang. Sa loob nito ay mga parks, schools, malls, tren, lahat nasa loob. Ang ambisyon nila, sa loob lamang ng 5 minutes, lahat ng kailangan mo, abot mo agad. Sabi ng engineers, magtatayo sila ng 40 skyscraper cores, 500 meters tall bawat isa. Iko-connecta gamit ang 2 million tons of steel at 2.1 million square meters ng mirrored glass. Sa loob ng The Line, magtatayo din sila ng 46,000-seater FIFA stadium in the sky pa. Tapos sa loob, gagawa din sila ng marina o dambuhalang aquarium. Saan manggagaling yung tubig? Well, bubuksan nila yung channel papasok sa Red Sea. Ang taray, di ba? Sobrang futuristic, halos alien vibes na. Pero bago tayo mabighani, narito ang latest chika. Hindi na 170 kilometers ang The Line. Pinaliit ito. Ayon sa Bloomberg, sa halip na itatayo ang The Line sa kahabaan ng disyerto, ngayon target nilang matapos ang 2.4 kilometers lang muna. Ito pa, instead na 9 million people ang kakasya, sa unang target nila, swak lang muna para sa 300,000 na residente by 2030. Ang laki ng niliit ng project na ito. Parang yung gusto nilang gawin na 170 kilometer na futuristic corridor, biglang naging mini liner na lamang. 98.6% ang scale down na nangyari mula sa original ambition nila. Pero hold on, may good news pa rin. Ibinabalita naman ngayon na ito ay bahagi lang ng strategic review. Hindi naman tuluyang itinigil talaga ang original plan. Ayon sa PIF, focus nila ngayon ang efficiency at quality, hindi feasibility. Sinabi nilang strong pa rin ang commitment nila sa Vision 2030 kahit may nagaganap na adjustment. In short, itutuloy pa rin nila yung original plans pero hindi lang nila ito mamadaliin. Grabe no? Yung Saudi, humaabot na sa level ng sci-fi turned life yung mga ambisyon nila. Kung matutuloy ito na ang magiging pinakamalaking achievement sa engineering ng sangkatauhan. Pero kung hindi, baka maging pinakamahal din ito na unfinished project sa kasaysayan. Kayo ba mga kamagkano? Tingin ninyo, gusto nyo bang manirahan sa ganitong klaseng lungsod na parang nakulong na kayo sa isang giant mirror box sa gitna ng disyerto? O baka mas okay pa rin ang simpleng buhay sa Pilipinas? Pero yun nga lang, wala pa tayong matinong flood control. Kung gusto mo pa ng magito pang klaseng content, dito lang yun sa channel ko kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking bagong YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.